Ang nakaraan, nagpatuloy ang digmaan ng angkan ng Ragnar laban sa hukbo ni Ed Troyban. Kalaunan ay talagang unti-unting nagtatagumpay ang Ragnar sa nagaganap na digmaan, dahil marami sa teritoryo ng Troyban ang nasa sakop nito. Nalaman rin natin sa lahat ng Ragnar, hindi gusto ni Thorkel na kalabanan ang ating bida na si Theo. Iyon ay dahil parehas sila ng hangarin nito sa Ragnar, at naging maagan ang kanyang puso kay Theo. Kaya lang dala ng mabuting puso ni Thorkel na laging tumulong, hindi niya namalayan ang matandang tinulungan niya na ito na pala ang baliw na dating pinuno nila na Mad Dragon, na ngayon ay nakokontrol na nito ang isipan ng napaka-beautong Ragnar na si Thorkel. Pagpapatuloy, sa gitna ng nagyayelo at humahagibis na hangin, pumapailan lang si Theo ng mataas sa ibabaw ng mapanglo na tanawin ng taglamig sa likod ng kanyang dambuhalang pilak na dragon. Naglalakbay siya ng malalim sa mapanganib na hilagang rehiyon ng Ragnar, mabilis na lumilipad sa ibabaw ng masukal at binubugbog ng nyebe na kakahuyan na kilala bilang Demon Sea Border Forest. Nakatago ng ligtas mula sa natitirang bahagi ng mundo sa likod ng isang malakas at invisible na mahiwagang harang, sa wakas ay natano na rin ang kanyang tunay na destinasyon. Nakalutang ng may pagbabante sa gitna ng mga nagyayelo at nababalutan ng nyebe na mga puno ng pino ang isang dambuhala at matayog na Gothic na kuta. Ang nakabukod na Spectral Castle. Inilalantad ng kwento ang isang malaking lihim. Ang nakakatakot na Spectral Castle ay lumilitaw lamang pagsapit ng hating gabi kung kailan ang mahiwagang kalasag nito ay nasa pinakamahina nitong punto. Higit na mahalaga, ang kastilyong ito ay hindi lamang isang lumang gusali. Ito ang nakatagong kuta ni Hilda, ang pinuno ng angkan ng Ragnar mula sa nakalipas na 2 henerasyon. Dumating sa ilalim ng liwanag ng buwan sa perpektong oras, inutusan ni Theo ang kanyang pilak na dragon na si Umbra na lumipad ng diretso pababa patungo sa nakatagong gusali. Marahang lumapag sa maniebing bakuran malapit sa mga dambuhalang pinto, si Theo ay huminto sandali upang tumingin sa paligid. Nakatitig sa metatayog at malinis na dingding, halos magbiro si Theo na para sa isang nakatagong kuta na tinatawag na Spectral Castle, ang lugar ay nakakagulat na malinis at maayos ang pagkakaalaga. Habang naglalakad si Theo patungo sa kastilyo, ang kanyang pilak na dragon na si Umbra ay naging madilim na anino at naglaho sa kanyang likuran. Nakangiting may kumpiyansa si Theo, iniisip kung anong uri ng hinaharap ang naghihintay sa kanya sa loob. Nasa sabik siyang malaman ito, nagbalik tanaw siya sa seremonya ng nominasyon. Noong kaganapang iyon, ipinakita ni Hilda na gusto niya si Theo at labis siyang curious dito. Dahil dito, kampante si Theo at naniniwalang hindi siya susubukang saktan ni Hilda. Ngunit kahit subukan pa siyang atakihin nito, hindi natatakot si Theo. Habang itinutulak niya ang dambuhala at mabigat na pintong bakal upang pumasok, may kumpiyansa niyang iniisip sa sarili na mayroon na siyang plano para tumakas kung magkaproblema. Pagpasok sa loob, naglakad si Theo sa isang napakahaba at tahimik na pasilyo. Napakataas ng kisame na may mga mag-agarang ilaw, at ang sahig ay may pattern na itim at puting checker. Ang maputlang liwanag ng buwan ay sumisikat sa metatayog na bintana habang ang kanyang mga bota ay tumatama sa sahig na bato. Habang naglalakad, tinitingnan niya ang mga dingding. Maraming mag-agarang frame ng larawan ang nakasabit ng sunod-sunod, ngunit habang tinatitigan niya ang mga ito, nakita niyang ang bawat frame ay blanko. Walang mga pinta sa loob ng mga ito. Biglang huminto si Theo, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, at isang butil ng pawis ang gamulong sa kanyang mukha. May napansin siyang isang bagay na mali. Nakatitig si Theo sa dingding, nang biglang magbago ang isa sa mga frame. Napasinghap siya sa gulat nang mapansin niya ang malinaw na imahe ng isang batang babae na lumilitaw sa loob ng frame. Ang walang lamang frame ay nagsimulang magliwanag sa isang maliwanag at umiikot na lilang mahika. Sa halip na isang normal na pagpipinta, ang frame ay naging isang bintana na nakatingin sa isang ganap na magkaibang lugar. Sa pamamagitan ng kumikinang na lilang liwanag, nakakita si Theo ng isang malamig at maniebeng nayon. Nakatayo mismo sa gitna ng malalim na nyebe ang batang babae. Nanlaki ang mga mata ni Theo sa matinding pagkalito, iniisip kung ano ba ang tinitingnan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa nagliliwanag na larawan. Habang papalapit siya rito, ang lilang mahika ay lumabas at bumalot sa kanya. Bigla, si Theo ay hinayla papasok sa frame.
Ang madilim at tahimik na pasilyo ng kastilyo ay tuluyang naglaho. Ngayon, natagpuan ni Theo ang kanyang sarili na nakatayo sa labas sa malamig at maniebing nayon mula sa larawan. Pinanood niyang mabuti ang isang malabong madilim na figure na dumaan sa kanya habang karga ang batang babae sa gitna ng nyebe. Pinapanood ang kakaibang tagpong ito na nagaganap sa kanyang harapan, dahan-daang nagsimulang maunawaan ni Theo ang lahat. Napagtanto niya na tiyak na nahuli siya sa isang uri ng malakas na mahika ng ilusyon. Alam niyang ang maniebeng nayong ito ay hindi tunay. Ito ay parang pagpasok sa loob ng isang mahiwagang alaala. Huminga ng malalim upang pakalmayan ang kanyang mabilis na tibok ng puso, inisip ni Theo kung nasaan siya. Napagtanto niya na iisang tao lamang ang may sapat na kapangyarihan para gumawa ng ganitong bagay sa Spectral Castle. Dumating siya sa konklusyon na anuman ang kanyang dahilan, tiyak na si Hilda ang nagpapakita ng pangitaing ito sa kanya. Habang pinapanood ni Theo ang alaala, nagbago ang eksena upang ipakita ang mahirap na nakaraan ng batang babae. Sa halip na isang bangungot, nasaksihan ni Theo ang isang napakatindi at nagpaparusang sesyon ng pagsasanay. Ang batang babae ay nakatayo sa nagyayalong nyebe, matinding nagsasanay ng kanyang sining sa espada sa pamamagitan ng walang humpay na pag-atake sa makapal na mga kahoy na dummy. Itinulak niya ang kanyang sarili sa sukdulan, iwinawasiwas ang kanyang sandata ng may ganoong kabagsik na lakas kaya tuluyang nagkadurog-durog ang mga kahoy na manika sa mga lumilipad na piraso. Pinagpapawisan at sumisigaw mula sa matinding pagsisikap, ang kanyang espada ay nagliwanag sa isang asul na mahika habang mabalasak siyang tumatama ng paulit-ulit. Nakatayo si Theo na tila nanigas sa gulat habang pinapanood ang nakakatakot na antas ng dedikasyon at malupit na pagsasanay na nagaganap sa harap niya. Ang pangitain ay mabilis na nagbago upang ipakita ang isang malupit at madugong larangan ng digmaan. Nanood si Theo ng may pangangilabot habang ang mga sundalo ay lumalaban at namamatay sa isang magulong digmaan, sumisigaw sa sakit habang nagngangalit ang apoy sa background. Bigla, sa gitna ng patayan, isang mabagsik na mandirigma ang kumilos. Gumagalaw ng may bilis, isang dalaga, na tila isang mas matandang bersyon ng batang babae, ang sumugod sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang sandata ay nagliwanag sa isang maliwanag na asul na mahika habang marahas niyang pinatumba ang isang kalaban, na nagpalsik ng dugo sa nyebe. Nakatayo si Theo na tila nanigas sa gulat habang pinapanood ang matindi at kalunos-lunos na alaalang ito na nagaganap sa harap niya. Nanatiling nakatayo si Theo na parang estatwa habang pinapanood ang mabagsik na dalagang nagsasanay. Kahit alam niyang tumitingin lamang siya sa isang mahiwagang alaala, ang espiritu ng pakikipaglaban nito ay napakalakas at matindi kaya ang sarili niyang katawan ay tumugon ng may panginginig. Pinanood niya ang kahangahangang kapangyarihan nito at sa wakas ay napagtanto kung sino ang eksaktong tinitingnan niya. Mayroon na siyang kutob noon, ngunit ngayon ay sigurado na siya. Ang dalaga sa maniebing pangitain ay si Hilda Ragnar, ang pinuno ng angkan mula sa 2 henerasyon na ang nakalipas. Habang ang nagliliwanag na lilang mahika ay umiikot sa kanya, nagsimulang pagdugtong-dugtungin ni Theo ang mga impormasyon. Napagtanto niya na ang malakas na ilusyong ito ay hindi lamang isang alaala, kundi maaaring ipinapakita nito sa kanya ang buong kwento ng buhay ni Hilda. Bigla, ang malamig at maniebing lugar ng pagsasanay ay nagsimulang maglaho. Ang lilang mahika ay binago ang eksena patungo sa isang dambuhala at maringal na pasilyo. Mahabang hanay ng mga sundalong may baluti ang nakatayo ng tuwid sa kahabaan ng isang maliwanag na asul na carpet. Sa pinakadulo ng maringal na silid, nakaupo ng mataas sa isang trono, ay isang makapangyarihang babae na nakapatong ang kamay sa isang espada. Ang mahiwagang alaala ay patuloy na nagbabago. Pinanood ni Theo ang isang mas matandang Hilda na nakaupo ng may pagmamalaki sa isang matayog na trono sa maliwanag at maringal na bulwagan. Nakasuot siya ng magandang puti at itim na damit na may makapal at madilim na kwelyo. Mukha siyang napakalakas at importante, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng espadang nakasandal sa kanyang tabi. Bigla, ang maliwanag na pangitain ay lumabo at marahas na nayanig. Binaluktot ng mahika ang eksena patungo sa isang kakilakilabot na bangungot. Ang maganda at malinis na bulwagan ay madilim na ngayon, wasak, at nababalutan ng dugo at mga bagsak na sundalo.
Sa gitna mismo ng guhong silid, napilitang lumuhod si Hilda. 3 dambuhalang espada ang nakabaon ng malalim sa kanyang likod at balikat. Marami siyang dugong inilalabas mula sa kanyang bibig at mukhang naghihingalo na. Nakatayo si Theo na tila nanigas. Sa background, pinapanood ang trahedya at marahas na pagtatapos ng buhay ng dakilang pinuno ng angkan ng may matinding gulat. Ang marahas na ilusyon ay patuloy na nagbago. Matapos panoorin ang trahedya at malupit na kamatayan ni Hilda, ang mahika ay biglang bumalik sa nakaraan. Nanood si Theo sa gulat nang muling lumitaw si Hilda, nakatayo ng buhay at walang sugat pabalik sa malamig at maniebeng nayon. Nang makita ang imposibleng reset na ito, sa wakas ay napagdugtong ni Theo ang mga punto. Napagtanto niya na ang napakalaking sakripisyo at pakikibaka na kasasaksi lang niya ay hindi lamang kasaysayan. Iyon ay ang kanyang nakaraang buhay, at siya ay naglakbay pabalik sa panahon. Katulad niya, habang nagpapatuloy ang ilusyon, isang napaka-espesipiko at kamakailang alaala ang dumaan sa isip ni Theo. Nagbalik tanaw siya sa kanilang pagkikita noong seremonya ng nominasyon. Naalala niya si Hilda na nakaupo ng may kagandahan sa kanyang trono sa maliwanag na sikat ng araw, nakapatong ang baba sa kanyang kamay na may alam at mapaglarong ngiti. Sa alaalang iyon, ganap nitong ibinaba ang kanyang pag-iingat at direktang hinarap siya. Casual nitong itinuro ang kanyang pinakamalaking lihim, nagtatanong kung siya ay isang regressor. Pinuri pa nito ang kanyang napakahusay na acting skills at kung gaano niya kahusay na naitatago ang kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos, nagpakawala ito ng isang malaking bomba, ibinunyag na hindi niya kailangang magtago rito dahil siya ay isang regressor din. Kalmado nitong ipinaliwanag na nabuhay na siya sa lahat ng mga ekstrang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Ang mga mabibigat na salitang iyon ay umalangaw sa kanyang isip. Ibinabalik ni Theo ang kanyang focus. Ang lilang ilusyon ay kumikinang pa rin. Ang maniebeng na yun ay nananatili. Sa harap niya, isang mas batang Hilda ang mabalasak na nagwawasiwas ng kanyang espada, nagsasanay sa nagyayalong lamig ng may matinding desperasyon. Ang mga piraso ay biglang nagtugma. Ang kanyang pag-amin sa seremonya, ang malupit na pakikibaka sa harap niya, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Nakatitig si Theo sa batang babae sa nyebe habang ang kamangha-manghang katotohanan ay tumatama sa kanya ng sabay-sabay. Hindi lamang ito isang simpleng alaala. Sinasaksihan niya ang malupit at trahedyang nakaraang buhay ni Hilda, ang regressor. Ang ilusyon ay nawalan ng kontrol, inihahagis si Theo sa isang nakakahilo at masakit na loop. Alam niya ang malupit na panuntunan ng kanilang ibinahaging kapangyarihan. Ang kamatayan ay hindi kailanman ang katapusan, kundi isang marahas na paghila pabalik sa panimulang linya. Pinapanood si Hilda na mamatay ng paulit-ulit, isang nakakapangilabot na katotohanan ang tumama sa kanya. Ilang beses na nga ba itong napilitang magdusa sa walang katapusang madugong siklong ito. Flash! Isa pang reset. Ang mahika ay marahas na nagbago. Isang kulay dugong langit ang bumalot sa isang nasusunog na kastilyo. Ang mga pugot na ulo ay nakatitig ng walang buhay mula sa matataas na kahoy na spike. Isang kasuklam-suklam na flash ng isa pang ganap na massacre. Nagawa na niya ito. Si Hilda ay nakaupo ng may kagandahan sa isang maliwanag at tahimik na silid, kalmadong iniikot ang isang baso ng red wine. Nakasuot ng isang nakamamanghang pilak na gown, mukha siyang kalmado, kumukuha ng isang pambihirang sandali ng kapayapaan sa isang bagong buhay. Ngunit ang katahimikan ay agad na nawasak. Nanlaki ang mga mata ni Hilda sa dalisay na takot sa isang bagay na hindi matano. Ang baso ng alak ay nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Marahas itong nabasag sa sahig, ang red wine ay kumalat sa ibabaw ng bato na parang sariwang wisik ng dugo. Ang maikling sandali ng kapayapaan ay marahas na kinuha. Nang walang babala, isang matalim na talim ang marahas na bumaon ng diretsyo sa likod ng mabigat na trono. Lumabas mismo sa dibdib ni Hilda sa isang biglaang wisik ng dugo. Humihingal sa sakit, umubo siya ng dugo at nanghihinang lumingon upang makita ang kanyang umatake. Walang iba kundi ang lalaking mahal niya, si Kyle Ragnar. Wasak ang puso at nalilito, marahan niyang tinanong kung bakit ito gagawa ng ganoong kakilakilabot na pagtataksil. Nakatayo sa likod ng trono, si Kyle ay ganap na wasak. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang magaspang na mukha habang umiiyak ng hindi mapigilan.
Inamin niya na ang laki ng kanyang walang katapusang mga digmaan ay tuluyang nakasira sa kanyang espiritu. Umiiyak siyang, napakaraming tao ang namatay dahil sa kanyang mga kilos, at siya ay nababalutan ng labis na dugo. Nanginginig sa pighati, inamin niya na ang pagkakasala ay napakabigat kaya hindi na niya kayang tumingin pa sa kanyang mga mata. Sa halip na magalit, isang trahedyang lambot ang bumalot sa mukha ni Hilda. Isang luha ang gamulong sa kanyang pisngi habang tinatanggap ang mapait na katapusang ito. Marahan niyang sinabi sa kanyang minamahal na magpatuloy na sa kung ano man ang susunod, nangangakong susunod siya sa likuran nito. Habang nakaupo siyang nakatusok at nauubusan ng dugo sa trono, ang kanyang naglalahong mga kaisipan ay nakatutok pa rin dito. Napagtanto niyang dapat ay naging mas maunawain siya sa nararamdaman nito. Habang ang kanyang mata ay nagbabanta sa dilim, habang ang nakakamatay na talim ay marahas pa ring nakatusok sa kanyang dibdib, isang nakakapangilabot na madugong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Hilda. Sa halip na isumpa ang lalaking mahal niya, gumawa siya ng isang madilim at trahedyang panata para sa kanyang susunod na buhay. Upang matiyak na hindi na kailangang pasanin pa ni Kyle ang masakit na pagkakasala na ito, nangako siyang ganap itong dudurugin sa pamamagitan ng matinding takot. Mula pa sa simula, upang hindi man lamang ito manggahas na tumingin sa kanyang mga mata. Nanood si Theo sa ganap na hindi paniniwala habang ang isang nabaliw at umiiyak ng dugong si Kyle ay marahas na itinusok ang isang nagliliwanag na talam sa kanyang dibdib. Bigla, ang pangitain ay bumilis sa isang nakakasilaw at mabilis na serye ng dalisay na paghihirap. Dose-dos inang mga piraso ng alaala ang umulan na parang basag na salamin sa paligid ng natitigil ang si Theo. Ang bawat matalas na piraso ay nagpapakita ng iba't ibang kasuklam-suklam na katapusan ng hindi mabilang na buhay ni Hilda. Sinusunog ng buhay sa tulos, marahas na pinupugutan ng ulo, bonibitay sa publiko, at walang awang pinapaputukan ng mga pana. Ito ay isang nakakatakot at hindi mitotikasang buhawi ng walang katapusang kamatayan. Kasing bilis ng pagsimula nito, ang unos ng madugong alaala ay hamupa pababa. Ang mga umiikot na pangitain ay lumiit at naglaho pabalik sa pilak na frame ng larawan. Ang matinding lilang mahika ay agad na naglaho, iniwan ang canvas na ganap na blanko muli. Nakatayo ng mag-isa sa madilim na pasilyo, si Theo ay ganap na nayanig sa kung ano ang kasasaksilang niya. Napagtanto niya ang isang nakapangangilabot na katotohanan. Kahit na may taglay na kapangyarihang ibalik ang panahon, bawat isa sa buhay ni Hilda ay nagtapos pa rin sa ganap na pagtataksil at pagkawasak. Nagtataka siya kung ano ba ang nagtulak dito sa ganoong kadilim na kabaliwan. Ang walang katapusan bang masakit na siklo ng regression ang tuluyang nakasira sa isip nito. Isang malamig na alon ng takot ang bumalot sa kanya habang isang nakakatakot na kaisipan ang tumama sa kanya. Kung patuloy siyang mamamatay at babalik sa panahon ng paulit-ulit, mawawala rin ba ang kanyang katinoan at matatapos na katulad nito? Bigla, isang kalmado at may kumpiyansang boses ang bumasag sa mabigat na katahimikan, casual na binabati siya. Napasinghap sa gulat si Theo at agad na itinaas ang kanyang ulo. Ang boses ay bahagyang nagbiro tungkol sa paglalagay ng maraming hirap sa pag-aayos ng matinding mahiwagang pagbati na iyon para lamang sa kanya. Nakatitig sa mahabang madilim na koridor, sa wakas ay nakita na siya ni Theo sa kasalukuyang panahon. Nakaupo ng maganda sa isang mar-angle na trono sa pinakadulo ng bulwagan ay ang tunay na Hilda Ragnar. Nakaupo ng makapangyarihan na nakakrus ang mga binti at may isang commanding at mapaglarong ngisi sa kanyang mukha. Ang maalamat na regressor ay nakatingin sa ibaba sa batang tagapagmana at nakakapangilabot na nagtanong kung nagustuhan ba nito ang palabas. Abangan!